Malaking factor yon ano, na ang asawa mo dating mayor, kaya ikaw naging mayor. Yes. Up to now, marami pa rin pong humuhusga sa amin. Ano ang particularly Reason? ayaw niya o reason? The age gap. Everyone Age naman gap. na the age gap. Kasi The kayo age gap. ni mayor 30 plus? 40. 40 plus? Yes. Lalo na sa'yo, bubugbugin ka ng mga tao sa mga comment na Gold digger. Bobo. Kaya naman nandyan yan dahil mukhang pera. kaartehan daw ni Nina dun sa microphone na nabahuan. Napaka-arte kong tao, which is true, maarte po talaga akong tao. Inaamin ko yun. As in, maasin talaga yung mic. So, itong nakaraang post mo. Sa candlelight, Oo. away na naman ako mga tao, ba't feeling ko wala namang mali talaga eh. Sa mga may brown out, pwede kayo mag-candlelight date ng asawa mo, pamilya mo, jowa mo habang nagdi-dinner. O, di ba? And let's pray together to shoo away this bagyong Christine. Shoo away. Whoosh, whoosh. Oh. See, I don't know talaga. Sumugod pa ho kami talaga sa Bayambang, Pangasinan para sa isang kontrobersyal na tao. Diyos ko, mga taga-Bayambang, ito na ang inyong mayora. Si Mayor Nina Jose Quiambao. Hello, good morning po. Ayan. Thank you so much. Uy, syempre nakasama ko siya sa teleseryeng Mutya noong 2011. Oo, noong 2011. Oo. Si Rena ka ba dito? Yes. Oo. Ako yung si Princess Nerissa. Ako Oo. yung Black Mermaid. So trivia lang si Nina ay original na miyembro ng PBB Teens. Teens, yes. Oo. Teen Edition 1. Kina Kim Chiu, Gerald Anderson, Matt Yes. Evans. Correct. Oo. So nagkikita pa ba kayo? No na, pero we have a chat group na in touch naman kami doon. Talaga? Mm-mm. As in yung buo, walang live and delete. Wala naman, wala. Buo. Tsaka kanya-kanya kaming buhay na eh. Parang minsan nagkakausap na lang sa Instagram, ganyan, nagkakamustahan. Oo. Pero there was one time na nagkita kami, lahat. They went here sa Bayambang. Hindi naman complete, hindi lahat. 2018, they went to Bayambang. They visited. That was the last time na I saw them in person. But we're in touch sa phone. Ah, nice. Oo. So, what made you decide na iwan ng showbiz? To be honest, Mama O, I wasn't really happy in that world. At that time, I thought it was very magulo. I want peace of mind. And I want a peaceful life. Gusto ko lang ng simpleng buhay. Yung housewife, yung nag-aalaga ng family. So, that's why I left then. Ito na nga, dahil tinawag kitang mayor, dahil the first female mayor ng Bayambang, si Nina. Siyempre, nauna na rito, ang humahawak ng trono bilang mayor, ang iyong asawa, si Mayor Cesar. Yes. Oo. So, malaking factor yon na ang asawa mo dating mayor, kaya ikaw naging mayor o madali na para sa mga taga-Bayambang na iboto natin to kasi Former Mrs. ni Mayor. Yes. In fairness naman to Cesar, I wouldn't be where I am if not for him. Sa totoo lang. And dito sa Bayambang, kitang-kita na naman ng mga tao, mga nagawang mga pagbabago ni Cesar. He's a man of action kasi. He's a man of vision, a man of action. And yung mga pre-promise niya na gagawin
gagawin niya for this town, for our town, nagawa na niya and pinagpapatuloy ko lang. And feeling ko naman ramdam ng mga Bayambanggenyos yun. Kaya nananalo pa rin kami in their hearts. Isa sa mga maraming achievements ng mga Kiambao ay yung pagpapatayo niyo ng ospital. Yes, actually. Sobrang isa sa mga greatest legacies yun ng pamilyang Kiambao, lalo na ni Cesar and his children, because they built a hospital to help others, especially the ones who need the help. Yung pangalan ng ospital ay Julius K. Kiambao. It's Cesar's firstborn son. He built a hospital under his name. Kasi when Julius was alive, matulungin talaga siyang tao. So, in order to continue his legacy, he built that hospital for him. So, si Julius ay ilang taon nung pumanaw? If I'm not mistaken po, he was 44 years old. Yung iba iniisip nila for greener pasture, si Niña. Paano nagkainlaban si Mayor Cesar at si Mayora Niña? Cesar and I started out as friends. In-invite niya ako kumanta dito sa Bayambang noon. Hindi pa siya mayor noon. Parang first campaign niya. Tapos ang dami ko rin pinagdadaanan noon sa life ko. Magulo rin life ko noon sobra. Heartbroken, lahat-lahat. He invited me. He asked for my number. Ang pag-ask pa niya, we're having dinner here. Pag-ask niya pa, hindi niya tinanong binigyan niya lang yung phone niya. Ganon. Tapos sabi ko, your number. Okay. Tapos ayun. Tapos after nun, naging friends kami. Nag-uusap kami. We were friends talaga at first. Tapos, first time in my life na I've been so honest with someone about myself, about who I am. Sobrang, I laid down all my cards. And he also laid down all his cards. And I think that's where it all started po. Na nagkaroon kami ng tiwala sa isa't isa. We were really friends from the start. We're honest with each other. Number one factor po kasi sa akin yun honesty sa isang tao. And hanggang ngayon kami na. Hindi ko rin alam paano yan. Kami na hanggang ngayon. Ang dami rin namin pinagdaanan ni Cesar. Judgments ng mga tao. Judgments ng family from both sides. But sabi nga niya, at the end of the day, tanggalin mo lahat, kaming dalawa lang. And we're still here by the grace of God. So, one of the challenges here is yung sitwasyon ni Mayor Cesar na mapusok, marupok. Actually, may story dyan. Si Cesar, iba ang phone number niya noon. Parang deal breaker sa akin yun na we look at each other's phones. Wow, chine-check niyo ang phone ng isa't Nung isa? nung una, yes. Okay. Yes. Tapos pumayag siya? Oo. Pumayag siya. Nung pumayag siya, hindi kakita ko yung mga babae. Sinabi ko, hindi ko kaya to. Alam mo naman, pinagdaanan ko. I cannot do this. Aalis na ako. Kasi may mga nagte-text, sorry awayin na naman ako mga tao. Ba't totoo na mga bili mo ko, girls? Sorry. So, may mga ganon. So, sabi ko, I cannot handle this. I cannot. I'm gonna leave. Because the things that I've been through. Alis na ako. My gosh, the next day, palit number niya. Pinalitan niya na yung number. Just to prove to you na na he's siya. sincere with me and he's really committed to me. Naramdaman mo na totoo naman yun? Oo. Actually, mas naramdaman ko palalo. Kasi si nanay umuwi from the States, my mother-in-law. Sinuksakan niya ako ng ring. Sabi niya, huwag mo tatanggalin yan. Tapos every Sunday kasi may mass dito. Kinausap niya yung para kung pwede na kami ikasal. Si mother-in-law ko. Kasi factor rin yun sa akin. Love ka rin ng family. Totoo. So, yun. Lalo kong na-in-love kay Cesar. Kasi hindi lang siya yung nagla-love sa akin, pati si nanay. Si nanay and si tatay. Hindi mo naman naramdaman that time na baka kinukunsaba ni nanay? Cesar si nanay. No, baka batukan pa siya nun. No, joke lang. No, siya kasi Cesar, nakita niyo, na-meet mo naman si Cesar. He's a man full of integrity. May word of honor siya. And very rare sa tao ang may word of honor nowadays. And I'm very blessed na ang asawa ko ay isang taong ganun. Very responsible, very honest, and ma-integridad na tao. Kasi one time na parang nakita ko yata yung post mo na yung mga babae dyan na mga itchy girls? Mga itchy girls dyan. Parang, so syempre, actually, naawa ako kay Cesar noon, mama. Kasi akala nila, for Cesar yon. Hindi. It's just reality. May mga itchy girls talaga. Hindi naman para sa kasi kanya. syempre, Kasi hindi nga kilala ng mga netizen kayo. Kaya ang basa nila, babaero si Cesar. Ay, baka may nahuling babae, si Niña. Kaya pinariringgan niya
yung girl. No, tapos na si Cesar sa mga ganyang Chapter bagay. na yon. Tapos na siya, graduate na siya dyan, and ang gusto lang niya is peace. Peace in his life. And sabi nga ni Cesar, hindi naman talaga siya nang sasabay. One at a time siya. No, At ikaw na yung huli. dapat lang, Cesar, dapat lang. Pero yes, I feel naman po. So, syempre, one of the challenges din na parang kinaharap niyo niyan, Maring Ninya, yung panghuhusga ng mga tao. Oh, up to na now. katulad sa'yo, lalo na sa'yo, bubugbugin ka ng mga tao sa mga comment na Gold digger, bobo. Kaya naman nandyan yan dahil mukhang pera, mga ganun. paano mo tinake yun? Nung una, Mama O, sobrang affected ako. Honestly, alam ni Cesar yan. Iiyak ako sa gabi. Alam ng mga nilapoka ng sister ko yan, ng family ko. But at the end of the day, they don't know who I am talaga. I'm always prone to judgment. I'm always prone to misunderstanding. Na when you really look at the things that I post, there's nothing really wrong with it when you look at it and if you really know who I am. But at the end of the day, I have my family. I have the people who love me, my real friends, and the truth. Then, pag naisip ko yun, I feel better. I feel okay. And sinasabi ko nga sa'yo, ang motto ko sa buhay, kita ng Diyos lahat. How is your relationship with the kids of Mayor? We're really good. My relationship with the kids of Cesar, we all respect each other. We are all one family. And I believe wala namang perfectong pamilya, Mama O. But what keeps us intact is love and respect for each other. Paano kanila ina-address? Kasi yung iba mas matanda pa sa'yo. Yeah. The older ones, they just call me Ninya. But the younger ones call me Tita. Sometimes Mother. So, ayun, we're good. We address each other with respect, with love. Paano nagpaalam si Mayor sa kanyang mga anak o ikaw? Paano ka nagsabi sa mga anak o nakipag-usap nung kayo ay ikakasal na at 3 beses pa yata kayong kinasal? Yes. Si Cesar, kinausap niya yung mga anak niya. I think they had dinner. He laid down the cards. I will get married. This is with Ninya. Mga bagay na ganyan. Don't worry. He assured them. And of course, malaking respeto ni Cesar sa mga anak niya. The kids gave Cesar their blessing to marry me, to have me part as of their family. So, ayun po. And then, at the same time, sa part ko rin naman, we asked for blessing from my family, from my parents, from my dad, because at first, my dad was not approving of my relationship with Cesar. Talaga? Yes. We did not talk for At almost first? a year. Ano ang particularly Reason? ayaw niya o reason? The age gap. Everyone Age naman gap. na the age gap. Kasi The kayo, age gap. ni Mayor, 30 plus? 40. 40 plus? Yes. Kailan naramdaman nung daddy mo na mahal nga nilang isa't isa? Umarap si Cesar sa kanya, pinunta ni Cesar. As in, humingi talaga ng blessing. Pumunta sa bahay ng dad ko. Kinausap niya man to man, humingi siya ng blessing. Pero up to now, marami pa rin pong humusga sa amin. Oh? Of course, hindi po mawawala yan. Like, ano yung Not mga in our narinig? family. But other people around us, never mawawala yan. I don't know lang din in our circle of people. I'm sure wala na. But up to now, marami pa rin nahuhusga. So, nagagalit ka pa rin ba? Or No. We mamatay want kayo sa peace. inggit? Parang ganon. Hindi na rin. Peace be with you. Peace be with everyone. Hindi na rin ako nagpapa-apekto, age gap, gold digger, kung ano-ano pa. Wala na. Gusto ko lang ng peace. Peace. Baka yung iba naiinggit sa'yo. Siguro, pero I pray for their peace. Ako sa tingin ko sa'yo, happy ka. Kasi hindi nga ragang itsura mo, mayor ka pa naman. Thank you! Hindi nga ragang itsura mo, ganyan pa rin. Mas gumanda pa nga si Ninya ngayon. Thank you so much. Happy ka lang talaga. I'm grateful. Hindi ka laging happy. I have a grateful heart. Every day, I thank God for His blessings. I'm very grateful. I'm very blessed. Sabi ko nga sa'yo, Mama, ang dami kong pinagdaanan. But still, I choose to remain grateful. And siguro yun yung nagpapakita, nagre-radiate sa akin. At nakakatuwa kay Mayora Ninya, pag may mga concern siya, na feeling niya makakatulong ako at gusto niya akong marinig. Tatawag siya sa akin. Kaya nga na-judge ka ng mga tao. Yes. Naku, hindi nila kilala si Mayora. Katulad nito, yung parang kaartehan daw ni Ninya dun sa microphone na nabahuan. Pwede naman daw hindi sabihin sa mic at pwede namang gumano na lang. Sa side. Sa side, tapos ibulong dun sa staff. Sinabi mo pa raw sa mic. Pero ano nga bang ano rito? Totoo. Actually, Mama nung flag ceremony yun 'di ba? Ganun lang talaga ako sa mga staff ko, sa mga tao ko sa LGU.
ma-joke ako. Meron kasing nang-edit nun, hindi ko na lang papangalanan, pero alam mo naman kung sino. Meron kasi nagplano ng masama towards me, isabotage ako, paninirang puri. So, inedit nila yung video to make it seem like napaka-arte kong tao, which is true, maarte po talaga akong tao. Inaamin ko yun. Tapos na usapan? Maarte talaga ako. Maarte siya. Maarte ako. As in, maarte ako pero hindi ako mapagmatang tao. I'm just being real, pero it doesn't mean to say na maarte po ako, hindi ako mabait na tao. And hindi ako tumutulong sa kapwa ko. Innate na po yun sa akin. Tinuro sa akin ng mami ko na kailangan mo tumulong sa kapwa mo. Kailangan mo mag-give back. Kailangan mo to pay it forward. So, ayun po. Pero maarte talaga ako. Pero yung mic, mahabang video yun sa flag ceremony. Makikita naman nila dun yung ano nangyari. Inedit-edit lang. Pero humingi naman ng tawad yung tao. Hindi ko alam kung sincere siya. Kung kasalanan ng ibang tao yun, anong ginawa niya specifically para masabotahe yung moment na yun? Well, as far as I'm concerned, nakipag-connivan siya sa isang tao para sa technical side? Oo. Para mang-extort ng pera, pero humingi siya ng tawad. And I told her, I forgive her. But I don't know if she's sincere in asking forgiveness. But I forgive her. I forgive everyone. Ako I forgive everyone who's hurt me. I also ask for forgiveness for everyone that I've hurt. I believe that's the way of life. Forgiving each other. It's the only way to move forward in life with a light heart. Okay, baka malito sila, no? May ginawa sa mic mo. Walang ginawa sa mic ko. May nag-edit ng video. Pero maasim talaga yung mic. Maasim talaga yung mic. Hindi ko paano ba may explain. Siguro, alam niyo yung paano ba yung amoy ng mic? Alam mo yan, mother. Parang ang dami yung gumamit na sobrang dami nag-spray ng alcohol na yung lahat na ng laway nandun na stinor. Maasim talaga na hindi ko ma-explain. Taklesa talaga ako So, ayun po. Wala naman siyang sinaktan doon, kundi yung mic. Wala siguro wala naman damdamin yung mic, di ba? Wala, pero siguro nasaktan sila, mother, yung, there's bad breath here. Doon. Yun, hindi ko rin alam bakit ko sinabi yun. Pero wala ka naman particular na tao na tinukoy. Wala, hindi ko rin alam bakit ko sinabi yun. Siguro, weird lang talaga ako minsan. Kung weird lang yung mind ko. Yun po. Na hindi mo naman sinasadya. Parang taklesa talaga ako. I speak what's on my mind na hindi ko talaga na-filter. Minsan. Sorry. So, ano sinasabi ni Mary Cesar pagka ganyan na-viral ka na naman? Siguro, that's one of the reasons why Cesar fell in love with me. Because I've been honest. Parang I'm true to myself. Kung anong nasa mind ko, kung nasa isip at damdamin ko and sa feelings ko, ina-express ko, hindi ko kinikim-kim. Kumbaga nagpapakatotoo lang ako. Hindi lang talaga sanay yung mga netizen na makakarinig ng ganun sa mga politiko. I just want to apologize po if may mga na-offend po ako na tao with what I am saying or with what I am, but I don't mean any harm. I don't mean any intention na mang-apak ng tao because number one rule yan po sa amin na bawal mang-apak ng tao. Yan is sa mga natutunan ko sa mami ko. Huwag mang-apak sa kapwa mo. Dahil nga, sinabi mo na rin na may kataklisahan ka at kung ano yung nasa utak mo, yun ang sinasabi mo. Yeah. Sorry. So itong nakaraang post mo na nung siguro na-realize mo na ba't parang mali sa kanila, parang akin naman okay, pero dinilit mo pa rin. Dinilit ko na lang? Yung tungkol sa candlelight? Well, Mama first of all, addressed po yun sa mga bayambanggenyos kasi at that time, brown out po dito and ang dami pong naghihingi ng help na kailan babalik yung ilaw, ang dami nagme-message sa amin ng bayambanggenyos. Not even bayambanggenyos, even from towns beside us, San Carlos, Bautista, Malasiki, na wala pang ilaw. It's just, syempre, they're all worried kasi may typhoon na nga, brown out pa. So, siguro sa kataklesahan ko and to make things lighter, sinabi ko sa kanila na mag-candlelight dinner na lang po muna tayo. And then, sinasabi ko lang, hindi ko rin alam ba't ganun yung brain ko rin, yung brain cells ko, na ang lesson dito is huwag masyadong mahangin kasi mahangin, sobrang lakas ng hangin ni Christine. So, sa tao, di ba in general, huwag kang mahangin. Sobrang hangin, di ba mapipinsala ka. Sobrang hangin mong tao, sobrang yabang mo. Wala ka namang ibubuga na. So, ito na naman ako. Be humble na lang.
Oo. Ano yun? So, hindi ko rin alam bakit ko na pagko-connect-connect ka mga ganyan sa Baguio. Pero wala kang ibang minimin doon? No. It's really addressed for my Bayambanggenyos. Okay. So, To make them feel lighter, to make them see na even if, in general, ito na naman ako sa in general, kahit may bagyo ang buhay, there's always reason for you to smile. Yun naman yung purpose noon. Ako, in my life, ang dami ko pong pinagdaanan. Up to now, I cannot believe na I can still smile, na I can still find something to hope for. And I don't think kaya ko. If wala si God, hindi ko kaya. I get my strength from Him and my loved ones, my son, Antonio, and my husband, Cesar, pamilya ko, and my real friends. Doon ako humugot. Pag ikaw ay binabash ng matindi, sila na lang ang tinitingnan mo. Kumbaga, doon ka na lang sa kanilang umuhugot ng lakas para hindi ka mapikon, hindi ka sobrang masaktan, ma-depressed. Yes, actually sinasabi ko to eh. Akala siguro ng tao, hindi na masakit. Pero sobrang masakit pa rin. Na wala ka naman talagang minimin na masama. Masakit po yun na grabe laitin ka, kutsain ka, from head to toe, buong pagkatao mo. Dati, nung it's a mic, honestly, Mama O, I wanted to die na. I wanted to give up. Sinasabi ko kay Cesar yun. Pero sinabi niya sa akin na, no, you'll be okay, you're strong. Mas marami ka pang pinagdaanan kaysa dito. And yung mga umaaway sa'yo, hindi naman nila alam ko ano yung tunay na ikaw. I felt a bit better. And of course, I pray kay God, kay Mama Mary. And naging okay ako. And yun nga, sinabi ko, parang nasusurprise ako sa sarili ko na nagagawa ko pang tumawa, maging hopeful despite everything. So, paano mo ngayon tinatrato ang mga bashers, ang mga bashing sa'yo? I just be humble. I pray for them. Tinitingnan ko sarili ko kung may nagawa ba akong mali talaga. Ina-examine ko rin sarili ko and humingi ako ng tawad. Humingi ako ng tawad sa Diyos. O at least yun ang natutunan mo, no? Pero syempre, hindi naman yan pangako na hindi na mangyayari ulit. Dahil minsan, akala mo tama na yung pinost mo eh. Mali pa pala sa iba. Ano po eh, kasi wala talaga ako minimin na masama. It's my personal way of connecting with my Bayambanggenyos. The way I am. I'm not a politician kasi, Mama O. I'm not your traditional politician na serious. I am serious with my work, my job. But I want them to feel like here sa Bayambang, we're one family. I don't want them to feel na, oh, you're a mayor, you're there. I don't want them to feel that way. I want them to feel na I'm connected with them. Wala namang na-offend. Wala pong na-offend as far as I'm concerned Dun sa mga Bayambang. Bayambanggenyos. Wala. Actually, sabi nila, I don't know if it's true, na na-appreciate nila ako kasi I'm always updating them. Kasi yung post na yun, it was meant for updating on the ilaw, on the electricity. Na-update ko sila kung saan na may electric, kung an oras darating. Pero humingi akong pasensya na wala pa yung ilaw kasi typhoon nun. So, yung mga linemen, kawawa naman. Totoo naman eh. Ano bang gagawin natin? Mag-brown out, di magkandila. So, yun eh. Kandila, kung walang flashlight. Oo. Mama, ubasahin nga natin ulit. Parang feeling ko wala namang mali talaga eh. Mabasahin ko ah. Sa mga may brown out, pwede kayo mag-candlelight date ng asawa mo, pamilya mo, jowa mo habang nagdi-dinner. O, di ba? Kidding aside, may disclaimer po ako. Kidding aside, konting pasensya po sa mga walang ilaw. We are in close coordination with Senpelco. That's the Meralco of Pangasinan, the cooperative here of electric. And we will update you po if may sagot na sila. Meanwhile, stay safe, dry, and let's pray together to shoo away this bagyong Christine. Shoo away. Whoosh, whoosh. See, I don't know talaga. See, yan ang nangyayari pag ang lakas ng hangin. Walang naidudulot na tama. Tama naman yun. Pag ang lakas ng hangin mo. Kaya dapat tamang level lang ng hangin. Umayon sa kapreskohan. Lesson here, wag masyadong malakas ang hangin. Wag umeme pag di mo carry. Stay safe and warm, my beloved Bayambanggenyos. So ito yung mensahe mo sa mga Bayambanggenyos na misinterpret ng ibang tao. As ikaw insensitive. Insensitive. And walang morals. Ang hindi nila alam is for my Bayambanggenyos. And I just wanted to make my Bayambanggenyos feel better. Make them laugh. Even if it's brown out. It's really not meant to be insensitive. No.
O yan, Never. malinaw na. Yes. Oo. So Yes baka po. tanong nila, bakit kung ano ka bakit dinilit mo? Ayoko lang ng maingay. Ayoko ng bashing. Parang, alam mo yun, parang hindi na carry. Parang Oo. sa panahon na to, ang dami ng negative. Sabi ko nga, may isa pa akong post dun Iba na talagang panahon ngayon. Both weather and ugali ng tao. At least, ang kataklisahan ko lang na babalitaan ng mga tao, ang kaartehan ko at kataklisahan. Pero ni minsan, walang-wala kayong maririnig na nangurakot kami at nagnakaw sa bayan na ito. So sana po, sa aking mga minamahal na bayang Banggenyos, kitang-kita nyo naman, ikalat natin ang pagmamahal, ikalat po natin ang kabutihan. Hindi lang sa Bayambang, kundi sa lahat. So bilang mayor ng Bayambang, nahirapan ka ba at first? Of course. Up to now, it's still challenging. Lalo na when your heart is into it, it's very challenging. And of course, coming from Cesar, tapos ikaw, and then artista ka pa. Lahat na ng pressure na sa'yo. Sobrang up to now may challenging. And yung mga stories dito ng mga tao, example na lang, merong bata na buntis dito, 11 years old. Mga ganong story. Tapos? Pinaanak ko sa private hospital sa Pampanga. Pinasesaryan ko. Tapos binigyan kong bahay, kabuhayan. Mga ganon. Meron kasi kaming battle cry dito sa Bayambang. Revolusyon laban sa kahirapan. Started during Cesar's term. Yung mandato niya is dapat by 2028, wala nang mahirap or nasa poverty line dito sa Bayambang. Meaning dapat per household is earning 15,000 pesos every month. How do you achieve that? Good governance. Malinis na pamamahala. Simula ng term ni Cesar, walang corruption sa Bayambang. You can ask anyone. There's no corruption here. Actually, abonado pa ako. Abonado pa kami, pamilya here sa bayan na to. I don't have my sweldo My sweldo from Cesar's term to my term, we donated it to the school board. Even Cesar, wala kami sweldo. As a mayor, wala kami sweldo. Pay it forward lang kayo. Yes. We're abonado pa here. I don't need to list it down, but if they need a list, almost amounting to 1 billion, there is an inventory. Secondly, agricultural modernization. Si Cesar, he started a project here, yung e-agro ecosystems. Para siyang Lazada, Shopee, marketplace for farmers. At the same time, they can loan from it na mas mababa ang interest. Kasi pag usually ang kalakaran dito, napakalaki ng parang loan shark. Loan shark. Ng percentage. Mga Doon 5, hindi. 6. Yes, sobrang kawawa. Ang e-agro, super, the minimalist, the pinaka-minimal amount of interest. And also at the same time, may learning portal siya. Malalaman mo kung anong season yung soil mo, anong ani ang best time isaka yun. E-agro, we started that. At the same time, other farm machineries, we donated. Solar dryers, our foundation donated here in Bayambang. Madami. Third, to achieve para mapanalo yung revolusyon laban sa kahirapan, trabaho at hanap buhay. How? You create job openings here. We opened the hospital, more jobs for Bayambanggenyos here. We're developing a 67-hectare project here called BYB Metro, which will open a theme park, Blue Sky Theme Park this December. More jobs again for the people. Healthcare. We opened the hospital. And during my term and Cesar's term, dati po ang RHU sa Bayambang, 2 lang. Now, we have 6 RHUs, rural health units already, and plus the hospital. And every month, before nung Cesar's term, every week, we have komprehensibong serbisyo sa bayan. Yung mga serbisyo ng munisipyo, from legal, from RHU, bloodletting, lahat ng serbisyo ng munisipyo, dinadala namin to the barangays. So, kumbaga, ang munisipyo pumupunta sa barangay. Ngayon, siguro maayos na, every month na lang yung project na yun. How else can you win the revolution against poverty? Protection of women and children. Example na lang, yung bata na nabuntis na maaga, inaalagaan namin yon. And then, tinalaga namin yung abong na araw sa Center for Women and Children dito sa Bayambang na inaabuso, minamaltrato, and at the same time, yung police namin and BPSO, we make sure na yung seguridad ng Bayambang is 24/7. So, yun yung mga iilang proyekto namin. Iilan pa lang yan, ha? Iilan. And yung revolusyon laban sa kahirapan is the main mother of it all. All the projects that we're doing stems from that. Yun ang goal namin na kailangan mapanalo namin dito sa Bayambang. Kailangan? By 2028, dapat bawat pamilyang Bayambanggenyo may at least 15,000 pesos na kinikita. And yung sinabi ko nga, yun yung ways para ma-achieve yun. Tapos, na-judge ka lang dito sa post mo. Na-judge ako. Lagi naman po akong ginajudge eh. Tapos hindi nila alam yung pala yung mga project nyo na abonado pa kayo. Oo, marami pa. Education, sorry, I forgot.
Education really po is the root also of everything. You have to be educated. We set up the Bayambang Polytechnic College noong 2022. At first, we only had 400 students. Now, I have 905 scholars. They don't pay tuition. They're all my scholars. I paid for their education. 905 students. Wow! At sa mga hindi nakakaalam, si Mayor Cesar yung brainchild ng Skyway. Yeah. Siya nag-isip nun. He started it all. That's his project. Dapat sana, no, tatlo na rin yung anak ninyo ni Mayor. Pero nag-iisa lang na si Antonio, ang anak ninyo. Yes. Oo. Dahil yung dalawa, si Isabelo, namatay siya sa tiyan ko, nawala ng heartbeat, 9 weeks siya, noong 2019. And then itong si Hannah, yung last year, yung baby ko namatay siya. Nag-stop din yung heartbeat niya, 20 weeks naman siya. Buo na siya mama. Bigla lang nag-stop. Walang explanation. Pina-genetic testing ko po sa Germany. Normal siya. It just stopped. And napakasakit for me because walang reason why she died. And sinisaryan pa po ako. Muntik pa po ako mamatay nun. Kasi yung condition ko nun, sobrang kapit na kapit ng placenta ko sa uterus ko. Placenta increta. Usually, pag nangyayari yun sa babae, they die of blood loss. So, sinasaryan pa po ako nun. During those times na... Last year yun. Oo nga, na hindi kayo nabibiyayaan. Si Mayor kasi namatayan din ng anak eh. Alam mo yung damdamin ng isang tatay na... Yes, you cannot explain. Nagtanong ba siya kung bakit ka namamatayan ng anak? Never. The one thing about Cesar, never niyang question ang mga plinano ng God sa kanya. Never niyang question ng Diyos. Never. Kaya, bilib na bilib ako sa faith niya. Basta ipinaubaya niya lang, sinurrender lahat. Kaya, lakas ng faith niya. Ano lang ang fear mo ngayon? Yung question na yan, grabe ang buyat, no? Siyempre, yung mawala yung ibang mahal ko sa buhay. Dati, biggest fear ko, mawala mami ko. Nawala mami ko. Hindi ko na rin talaga alam paano sasagutin po yan. Anong biggest fear ko? I lost my baby. It's really always losing my loved ones na pinagdaanan ko already. So, I don't know what else pa. Yung matindi pang pwedeng mangyari, o ito na yung pinakamatinding nangyari sa'yo. Yung you lost your mom, your Biglaan 2 babies. Biglaan. My mom, biglaan. Car accident. My baby, biglaan. Sa ultrasound, the doctor will tell you, there's no more heartbeat. So, I don't know na. Paano pinalalakas ni Mayor ang loob mo? Siyempre, pinakamasakit sa'yo yan kasi nanay ka. He never left my side po. Lagi siyang nasa tabi ko. Kahit may times na sa sarili ko gusto ko nang give up. May times din na gusto ko nang mawala. He never gave up on me. He's always by my side. Even if there are words na nasasabi ko sa kanyang mga masasakit na, he'll never leave me. Pero ikaw rin, nag-aalala ka kay Mayor din, ano? Of course. Siyempre, pag nalulungkot yan. So, how do you console each other? Oo. We pray together. It's so cliche po. People might think it's corny, but it's the truth eh. You really surrender to God everything. Prayer is the number one weapon. Sinasentro namin ng Diyos sa pamilya namin. Your message niya kay Mayor Cesar, dahil through the years, nandyan siya para sa'yo. Love, I just want to say thank you for everything. Thank you for loving me and everyone that I love, and I have no words but thank you. I pray for God's guidance to be with you always and your good health, and you know that I'm always here beside you every step of the way, no matter what. Like what you always say, kahit anong mangyari, tayong dalawa lagi. I love you. Ano gusto mong sabihin sa sarili mo? Naiyak na ako, mama, Bakit? Anong naalala? Wala lang kasi I'm proud of myself. Kahit anong mangyari sa buhay, inaapakan ko lang lahat. And lagi akong nakahawak sa Diyos. Lagi akong nakahawak kay Mama Mary. Everything will be okay, Ninya. And you are so loved. You are so blessed. Ano ang natutunan mo sa buhay ninyo na gusto mong i-impart sa kanila? Sabi nga ng mami ko, ito words niya talaga to. You make your own kingdom.
Never, ever, ever step on people. Bilog ang mundo. At kitang-kita ng Diyos ang lahat. Wag kang mag-aapak ang kapwa mo. Wag kang maghihigante sa tao. Hayaan mo na ang Diyos ang bahala sa'yo. Kahit anong mangyari, ang Diyos ang bahala sa'yo. And hindi ka bibigyan ng challenges ng Diyos kung hindi mo kakayanin.